Nasa Biblia yan. Si Kibuloy, nasa Biblia yan. Sabi ng Biblia, lilitaw ang maraming propeta. O, di ba nakasulat na sila ron? Kasama sila ron eh. Maayos mo ba yun? Malay mo, pati ako kasali ron. Ganon yun. Kaya lahat yan. Huwag kang magduda sa lahat. Kasama sila ron eh. Welcome again sa ating paglalakbay tungo sa kaalaman at katotohanan dito sa Fitful Believer. Kung hindi fitful, hindi believer. Ito uli ang inyong nakaupong naglilingkod na walang kadala-dala. Idol Bert lang po. Itong special na vlog na ito ay handog ko sa kaibigan kong si Dong Andres na katulad ko na humahanga din kay Bro Ile Soriano dahil sa kanyang kahusayan sa Biblia. Hindi basta-basta ang kanyang kahusayan. Halos yata na bersikulo sa Biblia alam niya. Lahat ng klaseng tanong ay sinagot niya at ang sagot ay nasa Biblia. Lahat ng katanungan. Tika muna, baka mali ako sa aking naalala. Sabihin na lang natin na halos lahat, hindi lahat ng mga katanungan, ang sagot ay binasa niya sa Biblia. Kung ang tanong mo ay tungkol sa kalusugan, sabi niya, ang sagot ay nasa Biblia. Kompleto na ang Biblia. Halos lahat ng kasagutan ay nasa Biblia. Wala ka ng ibang hahanapin pa. Si Kibuloy nandoon sa Biblia. Pati siya nandoon daw sa Biblia. Pakinggan mo natin ang kanyang pamamahayag. Nagarantiyahan ko sa iyo, babasahin ko sa Biblia, lahat. Gusto mo, pati ampalaya, babasahin ko sa Biblia. Pati bawang, pati pipino nasa Biblia, sibuyas nasa Biblia, ampalaya nasa Biblia. Ano pa rito ang alam niyong gulay? Yan, nasa Biblia yan. Ito ba, totoo ba itong bulaklak na to? O kasi nung dito ako pumunta nung puro mga paper roses yun. Yan, nasa Biblia yan. Pati nga bulaklak na artificial, nasa Biblia rin eh. Yung paper roses, nasa Biblia yun. Aeroplano, nasa Biblia. Computer, nasa Biblia. Gusto nyo, lahat nandun yun. Walang kulang yun. Ano pa tatanong mo? Pati nga numismatics, nasa Biblia eh. Pati yung tropology, nasa Biblia yon. Anthropology, nasa Biblia yon. Yung tropology, nasa Biblia yon. Walang kulang ang Biblia. Ako po kasi Biblia yun. Wala nyo? Ha? Wala kang isipin wala sa Biblia. Tinanong nga sa akin yung kakon si Ginoong Periol, nasa Biblia yan. Si Kibuloy, nasa Biblia yan. Sabi ng Biblia, lilitaw ang maraming propeta. O, di ba nakasulat na sila ron? Kasama sila ron eh. Maayos mo ba yun? Malay mo, pati ako kasali ron. Ganon yun. Kaya lahat yan. Huwag kang magduda sa Biblia. Kayong nakikinig, huwag lang kayong mainggit na sila si Kibuloy at pati daw siya ay nasa Biblia. Kasi siya ang namahayag niyan. May freedom o kalayaan siyang banggitin ang kanyang pangalan at sa gusto niyang pangalanan. Nais kong ipakilala sa iyo, Dong Andres, ang aking kasamang AI. Nagpasama ako kasi magaling itong magbasa at mag-research kasamang kapartner niya si ChatGPT. Para sa akin siya ay kamukha ni John Smith na founder ng Baptist Church. Ang boses niya ay parang si Charles Parkham, founder ng Pentecostal. At ang pananamit niya ay parang founder ng Church of Christ na tinayo sa Amerika. Kaya ang tawag ko sa kanya ay si Bro Ile, katukayo ni Brother Ile Soriano. Magpakilala ka naman, Bro Ile. Salamat Idol Bert, isang magandang araw sa inyo mga kapatid lalo na ni Dong Andres. Ito'y para sa iyo talaga, kasi sabi ni Idol Bert. Parati mo raw siyang pinadalhan na video ng aking katukayo na si Bro Ile. Nakatulad mo hangang-hanga din siya ni Bro Ile. Nasabi ko na, hangang-hanga dahil, pati yata pananalita ni Bro Ile na gaya mo na. Bro Ile, paano kaya nalaman ng iyong katukayo na mayroong ampalaya? Ni-research ko rin sa Bible, walang salita na ampalaya o bitter gourd in English. Magaling sa logic ito si Tukayo. Katulad sa ginamit niya na logic tungkol kay Kibuloy at sinama pa ang kanyang sarili na sila ay nasa Biblia. Pakinggan natin uli kapatid. Nasa Biblia yan. Si Kibuloy, nasa Biblia yan. Sabi ng Biblia, lilitaw ang maraming
propeta. O, di ba nakasulat na sila ron? Kasama sila ron eh. Maalis mo ba yun? Malay mo, pati ako kasali ron. Ganon yun. Kaya lahat yan. Huwag kang magduda sa Biblia iyo. Kaya tungkol sa tanong mo kung papaano masabi ni Katukayo na mayroong ampalaya sa Biblia. Magbasa muna tayo sa Biblia, kasi nandito na raw lahat sa Biblia, sabi pa ni Katukayo. Pero pasensya na hindi ako sang-ayon, nabuo ang Biblia 400 ad, wala nang alam ang Biblia sa mga pangyayari sa mundo pagkatapos na isulat ang Biblia 100 ad ni St. Jerome, isang paring Katoliko. Maliban na lang siguro sa mga hula, na maraming bulang propeta na mang-aral na kasalungat sa tinuturo sa mga apostoles o sa simbahan. At sabi pa nga niya kasama na si Quibuloy at Bro LA. Magbasa tayo, Genesis Kapitulo 1 versikulo 20, ito ang ating mababasa. At sinabi ng Diyos, tingnan mo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halamang may buto na nasa buong lupa, at bawat puno na may bunga na nagbibigay ng buto, ito ay magiging pagkain ninyo. Bawat halamang may buto. Ang ampalaya ba ay may buto? Oo naman. Ang buto nga niyan ay tinatanim. Dahil sa major premise na yun, na bawat halaman na may buto na nasa lupa. At ang ampalaya ay halaman na may buto, na nasa lupa, therefore ang ampalaya ay nasa Biblia kahit hindi man mababasa na letra por letra. So, logically, ating maintindihan na mayroong ampalaya sa Biblia. Ang galing talaga ng Katukayo mo, Bro Ili. Kaya hindi natin masisisi na gano'n na lang mag-idolize ang ating kaibigang si Dong Andres. Sa binugoy na pananalita, makalaglag brief ang Katukayo mo. O sa relihiyosong pananalita, makalaglag cross. Ang cross ba na ang cross pendant ba na nasa liig mo, ay tanggalin mo na dahil paghanga mo. Ako rin ay sinubaybayan ko talaga siya. Marami akong natutunan at minsan din narinig ko rin sa punto por punto at sa ibang YouTube channel na kinukot si Bro Ili Soriano. Kasi magaling sumagot eh. Hello. Madisturbo muna kita, idol, sa iyong pagpatuyang. Kahit gaano ka, kagaling sa Biblia, iisa pa rin ang tinayo ni Kristo na simbahan at alam ni Katukayo yan. Oo, walang problema yan. Ang sa atin ay humahanga tayo sa galing niya sa Biblia. Bakit mo nasabi na alam ni Bro Ili ang iisang simbahan na tinayo ni Kristo? Nasabi ko yan, dahil ang kagalingan o karunungan niya sa Biblia ay ginamit niya laban sa kaysa-isahang simbahan na tinayo ni Kristo at sabi pa nga niya, ang original na simbahan kung saan doon siya umanib. Isa-isahin natin ito, mga bro. Naintindihan ko yan. Labag talaga sa kanyang kalooban ang simbahang Katoliko. Kasi siya ay isang protestante. At ang kahulugan ng protestante ay protest o supax sa Bisaya. Sa mga halos lahat ng doktrina sa Catholic Church. Bro Eli, naniniwala ba ang inyong Katukayo tungkol sa kasaysayan o history? Sabi pa niya sa kanyang unang video na lahat na raw ay nasa Biblia. Wala ka nang ibang hahanapin pa, kaya malamang hindi. Pero hindi natin masabi na absolute o lubos na hindi siya sumangguni sa history. Kasi ayon sa aking karanasan, ang protestante ay naniniwala lang ng history kung pabor sa kanilang paniniwala. Piling-pili lang ang kanilang paniniwalaan. Ako'y nakakasiguro sa ganyan. Ito'y ating matunghayan sa ating maipapakitang mga video mamaya. Sayang. Pero, Dong Dres, kung ikaw ay researcher, hindi mo kulungin ang iyong sarili sa iisang o iilang source of information. Tama ka nga, bro. Pero sa palagay ko, hindi kinulong ni Bro LA ang kanyang sarili sa ilan lang na information kasi matalino itong Katukayo ko. Malamang, collect them all, select the best, ang ginawa niya. Nag-research talaga siya kaya lang selective. At naturally, dahil siya ay protestante, ang information lang na laban sa doktrina ng Katoliko ang pinili niya. Halimbawa na lang tungkol sa binyag. Makita naman sa kanyang video, na ang bata daw ay hindi nabinyagan dahil walang malay ang sanggol at ang samalo ng lahat ng bininyagan ay ang sakristan dahil panay amen ang sakristan. Nakakatawa. Kurin bro, personally, hindi lahat ng nagpapahayag na solo lang o sila lang ay kapanipaniwala. Iba talaga kung may pagpapaliwanag sa oposisyon
o may cross-examination or debate, doon mo ma-check and balance kung gaano katotoo ang kanilang pinapahayag. Sinabi mo pa, sang-ayon din ako sa sinabi mo kapatid. Hindi lahat ng pamamahayag ay kapanipaniwala. Magpakita tayo ng video sa sinabi ni Tukayong Eli. At medyo pinaiksi lang natin kasi mapahaba tayo. Pero pinapakita namin dito ang title sa video para kayo Dong Andres ang manood ng buo. Kung gusto mo talaga malaman ang katotohanan, huwag ka lang tumingin sa isang mukha ng barya, tingnan mo rin ang kabilang mukha. Payo pa nga ng isang pari, na hayaan niyong makinig ang inyong mga anak sa mga paninira ng protestante, basta pakinggan din nila ang pagdefensa ng mga Catholic faith defender. Para balanse, at nang mapakinggan na niya ang protestante at katoliko, siya na ang baalang magdesisyon. Mahalaga itong ginamit na strategy ni Katukayo ating pakinggan Dong Andres para malinaw ang iyong pagdesisyon. Pwede bang mangyari ng December 25 yan? Hindi pwedeng mangyari ng December yan dahil pag December, punong-puno ng yelo ang Bethlehem sa lamig. Wala namang pasto na ilalabas yung kanyang mga tupa para sila lahat sipunin doon sa lamig. Hindi naman sila makakakain doon dahil puro yelo. Hindi naman kumakain ng yelo ang karnero, no? Ang tupa. Nakabalita ka na ba kapatid ng tupa at saka ang kambing kumakain ng yelo? Eto ha, sabi ng dating daan, ganito daw ang snow sa December 25. Yan, ganyan daw. Ating pa sasagutin si Brother Romel. Brother Romel, saan ko Brother Romel? 17 years ka na dyan, Brother Romel? 16. Ng panahon na, pero sa pagkatao ni Kristo, nanugway sila dito sa taliwala sa kagabion. Ngayon panoorin natin, December 25, pinuntahan naman ni Brother Juvan Soriano Rufo ang lugar kung saan naglalabas ng mga tupa. Yung lugar na, yung lugar na kung saan pinagdalhan ng mga tupa. Kung saan nagpakita ang anghel doon sa Jerusalem. Pinuntahan ni Brother Juvan. Panoorin ninyo, December 25, kung may tupa ba sa labas. Brother Romel, maglakad-lakad ka lang dyan, Brother Romel. Babalik kami mamaya. Kasi si Brother Juban, andun na rin, nakapwesto na si Brother Juban. Brother Juban, Pabalik kami dyan. Yes. sige, Brother Romel, tuloy ka lang, Good Brother morning, bro Jando. Sige, Bro Romel, Good babalikan morning, ka bro namin. Jando. Oo. Good morning, Bro Juban. Nasaan ka ngayon? Good morning, Father. Good morning. Andito Merry po ako Christmas. kung saan good morning po. Merry Christmas po. Merry Christmas. Opo, andito po ako ngayon sa ng mga tupay. Lucky tayo ngayon, Father, dahil nandito din yung namamahala at meron din siyang i-share about sa mga tupa. Ang ingay ng tupa mo So, dyan. Tingnan natin maingay kung po. gusto mo kinakain ng tupa dyan. Sabi nila, ay Ito po, hindi ito po. pwede. Oh, ayun. Ito pala. Mga tupa. Ayan po. Nasa labas. Nasa labas. Hindi makalabas ang mga tupa during December 25. Bakit nasa labas yan? Opo. Live ito ha. Live Live to. Hindi Yan. to recorded, mga kaibigan. Actually, si Brother Romel, naglalakad pa rin hanggang ngayon. Ayun, oh. At si Brother, ano rin? Yes, Si Brother Father. Romel. Siya yung namamahala po dito sa sa mga tupa. Wow. See? So, Pinoy din. Pinoy din. Oh. Israeli po, Israel Israel. to sa amin. Islika, Ze Kibsa, nakon? Ze Kibsa, Oo. Ang saya-saya ng mga... Wala bang kambing dyan, bro? din na Father, kaso nga lang dito sa area na to, wala. Oo, ang dami. Ilan yan? Put mga reliyon ba? Nga kita daw, ano daw nga saulog kita ta sa December 25. Birthday sa itong Ginoo. Naba daw sa Biblia? Na mabasa? Walay pizza. Pero na ipasabot. Ako lang to press, so bro. Napagkid daw sa Biblia. Ang unang pangutana bago kong tubak, naabay na tao. Nain na tao. So, Si Kristo. kung nain na tao, katarunganon bang mo celebrate? Oo. Katurangan. Natural, logical. Ngano mo celebrate magkagway na tao? Tama dili. Paano ang pangutana unsa magyong na tao? January, February, March, April, o December.
Mao na pangutana. So dili question nga naagi na tao. O dili pud question nga mag-celebrate. Unya ako mag-celebrate dahil og December 25, sayop din na. Oh, kay di ang kasimbahan Katoliko, wa man ba partikular sa pizza. Kay pwede man na niyang isibog nga to sa January 1. Kani ang simbahan kaniya to January 1 man na ang ilang celebration. Gipahimutan lang na sa December 25. Nga naman, kaya ang simbahan wala man muundang sa pag-count sa gitawag research. Tanawa. Proibahon ako, wa kabot og oras, December yun si Kristo na tao. Proibahon ako. Gara, Biblia ang gabito na to. Kay wala mo tayo supak nga ng tao. Wala po tayo supak nga kung na tao dapat lang yung mag-celebrate. Celebrate kay kag imong birthday. Kung pangutana, tama pa kanipit sa hang. Mo na ilang pangutana. Atong tamaon. Mo ni de. Remember sa Biblia, ningon din ha, nga nagpakita ang anghel makaduha kinsa si Gabriel. Unsa may gipakita ni Gabriel? Sa Lucas 2, nagpakita siya kang high priest Sakaraya dito sa sulod sa templo. Ingon ang anghel na si Gabriel, ang imong asawang si Elizabeth, bisag tigulang na magmabdos ug nganlag Juan. Kamo na ipangita, basa na. Naana sa Lucas, di gina sa San Juan. Basta kay mo na imong assignment. Kay lison mo gagako na tanan. Okay? So, pag humani ana, ang pangutana, sumala sa tradisyon sa Hudiyo, unsa tong bulana, nagpakita ang anghel. Mo na problema, kay puro sa tatiksto dire. Ako, kay neto man ko sa extra biblical study, pildigin mo na ko. Extra biblical, ang buti pa sabot ni gawas ko sa Biblia. Ni si study ko og Hebro, nga kultura, og ato ang kalendaryo. So, pagtanaw dito, mo to'y bulan di ay pagpakita sa Tesret. Nga ngata. O sa may Tesre. Kanang labi na, makaon siguro na, butang ang toyo. Dili na mo! Mao na'y bulan nga ngalan nagpakita ang anghel. Nga kanadi ang Tesre, sa atong Gregorian calendar, gitugbangan nag September. Kuha na ninyo. Nana sa Biblia, wag yun. Kurot na ninyo nagbasa, wag yun na. Gawas kung mo study kag extra biblical. Mao nang mga exegetes, wadto gyud sa community, mangutana, mag-research. Kay kana siya wa na sa Biblia na. Okay? Karon, nagpakita na pud ang anghel. Kano sa? Kang Maria. Wa day mo kibalo nga natay Feast of Annunciation. Nawala. Nag-apil mo wala. Wala. Sahay. Kaya di magkatubag. Feast of Annunciation, kano sana? Sa atong gitawag og kalendaryo, Marso 25. Sa kalendaryo sa Hudiyo, Nisan. Nagpakita ang anghel, sumala sa Lucas 1:28, katuling bulana, kaya wala nagibutang diyang bulan. Katuling bulana, ikaduhang pagpakita ni Anghel Gabriel kang Maria, nga magmabdo siya kang Isos, bulan sa Nisan, sa mga Hudiyo. Tugbang sa itong kalendaryo, Marso. Unya, ang kalendaryo nila, bahinon man na sa duha. Ang atoa diha, 24. Okay? Nagpakita. Sumala sa Lucas, okay? 1:27 padong sa 40, mabasa nimo, pila ka buwan ng pagkamagulang ni Juan Bautista. Onom. Igagaw mo na sila. Hinumdumi, ang unang pagpakita, pag-announce kang Zacarias, kang Elizabeth, nga magbabdos kang Juan Bautista. Bulan to sa September. Okay? Ikaduha na pong pagpakita, nagpakita na po, nilabay na po pila ka buwan, nagpakita na po kang Maria ang anghel. Bulan sa Marso. So September pa doon sa Marso, pila ka buwan. No, naram lagi na. Lagi mo arithmetic, no? Karon, sumala sa pista na to, kanang Juan magbubunyag, kano sama na, mahitabo? Ilol na sa, gitawag o Hebro, sa tuwa, sama na? John. Di ba? Pag mabdos ni kining gitawag ni Isabel, unom na kabuan. Pagpakita na po ni Anghel Gabriel kang Maria, nagmabdos na po si Maria. Tama? Pila na lang kabuan ang mugawa si San Juan sa tiyan ni Elizabeth. Tulo, sabok mo ng Hunyo 24. Tama? Ang pangutana, pagkatao ni San Juan, pila na kabuan ng tiyan ni Maria. Gikan sa pagkonsed. Takala mo di maot, eh? Marso pa noong sa Hunyo. Takala
mo, di mo ka ba bugo? It's 3 months. Pila na lay kulang. Aron mahimong mugawa si Kristo. Uno, 3 plus uno, pila? Siya, pila man na yung bata, mugawa sa normal. Oh, di mo sangkog December, kasimpul, ano? Oh. Atom, every single molecule of this universe becoming a little fetus. I mean, for crying out loud. Why? Oh, yung gumawa raw ng lahat ng bagay ng universo, parang ang paniwala niya, ang gumawa ng lahat ng bagay si Kristo. Siya raw ang Almighty, ang makapangyarihan sa lahat. Naging fetus doon sa loob ng tiyan ni Maria. Ito po ay blasphemy. Pamumusong ito laban sa Diyos. Itong itinuturo ng taong ito. Bakit mo sasabihin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, pumasok sa tiyan ni Maria, naging fetus? Napakamaling aral. Kapag ikaw ay nagkatawang tao at lalo-lalo na ang Diyos ang gagawa, dumadaan niya sa tamang proseso. Kahit na makapangyarihan ng Diyos, idinadaan niya sa tunay na proseso kung papaano ang isang normal na tao ay ipanganganak. Tama ba ang sinabi ni Bo Sanchez na ang Kristo na nasa sinapupunan ng Diyos ay nasa sinapupunan ni Maria, rather ng Diyos, na nasa sinapupunan ni Maria ay naging petos? Yes! Biblia din ang sasagot, kapatid na Soriano. See, tinututulan mo, hindi naging petos si Kristo. Pero Biblia din ang sasagot na ang Kristong nasa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria ay petos. Kunin niyo po ang inyong Lexham Biblical Version. Ito ang sabi. Di yata ito naghahanap ng ibang version. Tingnan nyo ha. Lexham, ito po ay Lexham English Bible. Tingnan nyo ha, ang sabi rito. Ecclesiastes 11:2. Lexham English Bible. Kung tama ba yung sinasabi ni Bo Sanchez na ang Jesus ay nirepeto sa sinapupunan ng kanyang nanay. Tama! Ito ang biblical passage. Ecclesiastes 11:2. Just as you do not know how the path of the wind. Hindi nyo ko alam kung saan ang gagaling o ang direksyon ng mundo goes. Papunta. Now, how the bones of a fetus, nor how the bones of a fetus born in a mother's womb. So you do not know the work of God who makes everything. Kapatid na Soriano, sana binasa mo to bago mo tinutulan si Bo Sanchez. Kaya sabi niya, hindi ninyo alam kung ID ng mga ADD member, Church of God International, 1,000 each. Walastic ID, 1,000. Ayun. September. Paglipat ng may akda kasama si Binibining Luz Valdez, Lourdes Bernito, Jerry Cristo. Nilayasan na siya. Nakakahalata na eh. Kada may ID, may bayad. Kada may concert, may bayad. Lahat bayad-bayad. Tapos aatake sa Katoliko, bakit yung binyag may bayad? Bakit yung kasal may bayad? Bakit yung living may bayad? Magkano lang hinihingi ng simbahan doon? Kung ano yung kaya mong ibigay? Dito sa kanila, pag sinabing 1,000, 2,005 kada member, wala, bigayan. Unang-una sa Katoliko, isang beses ka lang bibinyagan. Isang beses ka lang mamamatay. Isang beses ka lang ililibing. Minsan nga, pagkapanganak mo, patay ka agad eh. Bubuhusan ka ng tubig. Wala namang bayad yung buhus ng tubig. Di ba? Di ka na ikakasal. Di isa lang yung nabayaran mo. O, minsan, sa lupa lang na dyan, patay na agad. Binyag na lang. Doon tayo dapat mag-isip sa ganung taktika na ginagamit daw yung kasal may bayad, yung binyag may bayad, yung living may bayad. Samantalang sa kala ID 1,000, concert 2,500, may ambagan pa na mabubuo ang 50 million. Diyos ko po. Hindi kaya alam ko, ito pag ito nabasa ng mga membro ng mga MCGI, malamang lahat ito maglayasan. Ano po? Tuloy natin. September. Paglibayad ng mga lalahok dito, may bayad pa. May bayad, hindi na tuloy dahil sa napakamahal na bayad ng mga lalahok dito. Kung kaya't sila ay nagklase ministerial na lamang. Siguro naubusan na ng bala tong mga membro dahil sobrang laki ng hinihingi. December 2. Umpisa ng walang aralan sa mga manggagawa ng ADD. December 12, 25th year anniversary ng ADD sa Aralan. Meron palang tinataguan, hindi lang yung death threat, yung mga pagkakautang. January 15, nag-issue ng suspension ang MTRCB sa mga paglabag nito sa batas ng pamamahayag. January 19, painayam kay Ginoong Soriano, tuluyang paunti na ng paunti ang mga dumadalo sa kanyang kultong samahan. Yes, hanggang ngayon naman eh. Yung mga loyal na lang naman na tuwing-tuwing kay sa mga dating daan pag walang exposition nila, wala. Alam mo, nakaatin ako dyan, sa totoo lang. Ito, meron ako. Masarap yung sopas. May patinapay pa. 1 to sawang sopas. Ang pinuntahan ko doon, hindi yung aral, yung sopas. Kasi paborito ko yung sopas. Ito po yung ID ko.
Ito po yung schedule nila. Oh. Nandito po. Ito po. Baka sabihin, nag-iimbento lang ako. Tuloy natin. Okay. May 2, umakyat sa korte ang demandang rape ng may akda laban kay Gonoong Soriano. So, yung may akda po nito, siya yung nagdemanda ng rape. Lalaki po ang nagdemanda na ni-rape siya ni Soriano, si Daniel S. Berediano. Ito po yung nagdemanda. Ngayon, kung ito po ay kasinungalingan, demanda niyo po yung sumulat nito. Yun po ang hamon ko sa inyo, mga ADD. Tuloy. June 26, miyembro na nauto sa miyembro na inyong video tayo, ipapasok natin dito. The true church has that power and has all that gifts. Now, we are affiliates of that church. We are believers of that church. We are imitators of the true church. So we do not claim that we are the true church. The original church is the true church. And that is the only and the one and only true church. The original church that was established by our Lord Jesus Christ, preached by the apostles, and their news and their preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. So we believed in that true church. We are not the true church. We are imitator of the true church. And we are member of the true church in the Bible. Papaano ka ngayon magiging miyembro ng true church sa Biblia? Ibig sabihin pala, ang tunay na iglesia daw ay nasa Biblia. Ang tanong, nag-i-exist pa ba yan? At saan ang headquarters niyan? Dapat doon kayo umanib sa mismong headquarters, hindi sa Biblia. Kung Biblia ang aaniban mo, natural ang hahanapin mo yung nag-compile at nag-canon yan. Doon kayo umanib, hindi mismo sa Biblia. Ano? Hindi kayo dito mismo aanib dahil sabi nyo umanib kayo. Common sense. Ang dapat nyong aniban, yung nag-compile at nag-canon nito, doon kayo umanib dahil yun ang true church. Common sense lang. In the book of 1 Corinthians chapter 1, verse 1, it says, Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother, unto the church of God which is at Corinth. Kinakatwiran nila, mababasa, iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos, pero hindi kayo yon. Dahil sa ibang mga talata, hindi iglesia ng Diyos ang ginamit, mga iglesia ng Diyos. At unang-una, yung Korinto na yon, hindi yun patungkol sa inyo. Yun ang iglesia sa Korinto na itinayo ng apostol na si San Pablo. At ang obispo ron ay si Dionysius. Ngayon, kung sinabi mo, doon kayo umanib, dahil obispo nyo pala, Katoliko, si Dionysius ng Korinto. Yun ang obispo doon sa inaniban yung Korinto. At sabi nyo, doon kayo umanib. Bakit hindi nyo kinikilala? Pro veritate. Huwag kita'y mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan. Kundi aron sa Ito ang pagdating sa questionable kamaturan. bro Dong Andres, hindi daw sila ang tunay na simbahan. Umanib lang sila sa simbahan na dinala ng mga Kastila sa Pilipinas. Pakinggan mo lang ang kanta ni Yoyoy Villame, maalaala mo ang petsa. Katoliko yun, ang religion na dinala ni Magellan sa Pilipinas. Alam niya ang history, pero kung bakit hindi niya alam kung sinong founder ng Catholic Church makikita naman sa referensya sa history. Ito na ang sinasabi natin na namimili ng paniniwalaan sa history. At napansin ko na ini-English niya ang kanyang pakasabi, we are not the true church. Karamihan ay sinasalita niya sa lingwahe na Tagalog at minsan pa nga sa lingwahe sa nagtatanong para madaling maintindihan. Hindi ka ba nagtataka, kapatid? 28 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Hindi kami yon. Yang relihiyon na yan, hindi ko kilala yung mga taong nagtayo. Hindi pa ako tao noon 2,000 years ago. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Ang hirap talaga, no? Ang hirap sagutin ang katotohanan. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Naloko na!
tatakbuhan ba natin? Samantalang sino ba itong si Bes? Para katakutan natin yan. Di ba? Ang natatakot lang lumaban dyan, yung walang alam sa Bible at walang alam sa church history. Dahil kung may alam ka sa church history, doon mo siya madadali. Ang alam lang niyan, letra por letra nabasa, ganyan-ganyan. Ako po ang gagawa ng magandang tanong na kung saan mabibitag ko siya. Abangan niyo po yan pag kumasa. Okay. Ikaw may nang-ingon na. Ingon na bitaw ka. Gisakyan na gani ka nako. Para mahilom ka. Dili man ka mahilom. Nakaron, akong hangyo nimo. Humility, unahon nato imong topic ikaduha, kining True Church about the Iglesia Katolika. Ang pirma ko ani. Ito school. Ano ito school? Ay, no. So, nga hadlok mo Ano ito? Wa mo ko mahadlok. Napulaan na lang ko kay. Di wa pa man tamog ka. Ay, ikaw ang Iglesia ni Cristo. Lagi, mo lagi na. Ari sa Ari sa tas imo una. Kana mag-uul man ka ning unahon imo ha. Dili ito school lagi to be fair. Then mag-set. Pero maguni kay gidawat mo ilang ka. Ito pa, Bro Eli. Sinabi niya na ang Holy Inquisition ay banal na pagpapatay para makapagkumbinsi ang mga Katoliko para umanib sa kanila. Institusyon na itinatag ng Papa at, minsan, ng mga secular na gobyerno upang labanan ang heresiya. Ito ay nagmula sa Latin na salitang inquiro, na nangangahulugang mag-imbestiga. Ang pangalan ay unang ginamit para sa mga komisyon noong ika-13 siglo at kalaunan ay sa katulad ng mga istruktura sa maagang modernong Europa. Ang pangunahing layunin ng Inquisition ay upang mapanatili ang doktrina at kapangyarihan ng simbahang Katoliko sa pamamagitan ng lahat ng mga bagay. Ayan po, Okay, puntahan naman natin yung isa pang matotoo na nagkakamali talaga si L. Soriano sa kanya mga sinasabi. Ito po pangalawang video ipapakita namin sa inyo, papanood po namin sa inyo. Nagkakataon lang, nag-aral po ako ng kasaysayan ng relihiyon. Ang Katoliko po ang kauna-unahan sa mga relihiyon na gumagamit ng pagpatay sa tao para lang sila'y makapaghari o makakumbinsi ng kaanib sa kanila. Isa ang Katoliko sa mga gumamit niyan. Wala akong nabasa sa kasaysayan ng Hinduismo. Wala akong nabasa sa... Hello, and welcome to the WVBS. Wala rin akong nabasa sa kasaysayan ng Protestantismo na meron silang aral na papatayin yung ayaw maniwala. Sa Katoliko meron po ang tawag doon Holy Inquisition. Banal na pagpapatay. They call it Santa Inquisition, the Holy Inquisition, the doctrine of the Catholic Church to kill the heretics. Yan po ang sabi ni Ginoong L. Soriano. Meron tayong dalawang bagay na dapat i-expose dito. Sabi ni Brother Eli, yung Holy Inquisition daw, isinali niya ito bilang banal na pagpapatay. Medyo anong reaction mo dun? Parang matawa ka o nalungkot ka? Medyo nalungkot, brother. Na medyo matatawa. Okay. Ang tanong po, so ayan po, napanood po ninyo sa video, yung Holy Inquisition daw, ayon sa kanya, isinali niya ito bilang banal na pagpapatay. Ngayon, dapat malaman natin, ano ba ang kahulugan talaga ng tinatawag natin na Inquisition. Ito po, tingnan po natin sa dictionaryo. Sa dictionary po, ipapakita po natin sa screen ko anong ibig sabihin ng salitang Inquisition. The act of inquiring or examining. Ayan. So, pagpapatay ba yan? Hindi po. So, it's only the act of, questioning something. Okay. So, dyan pa... Sinabi niya na ang Holy Inquisition ay banal na pagpapatay para makapagkumbinsi ang mga Katoliko para umanib sa kanila. The doctrine of the Catholic Church to kill the heretics. Mahigit 3 buwan nating itong pinag-aralan, Bro Eli, at ginawa ng vlog. At yung pinagsasabi niya ay wala sa ating mga referensya. Nagkakasama naman ng loob dahil ang idol kong si Bro Eli ay masama mang sabihin pero nabubo siya sa kaniyang paninira sa Katoliko. Panoorin mo, Dong Andres. Aking pinadala sa iyo ang pamagat na Inquisition. Kailangan bang mangyari?
Salamat uli sa panonood sa ating munting channel sa Fitful Believer. Kung hindi fitful, hindi believer. Ako'y muling mag-iwan ng kasabihan. Ang kasinungalingan ay dapat tapatan ng katotohanan. Hanggang sa muli!